Magre-react lang ako guys sa mga napanood ko sa Facebook, sa Reels. Hindi ako guys makapaniwala sa nangyayari. Ano na ba ang mundo natin guys? Marami ng karahasan ang nangyayari. Ultimong kabataan na ikayat na ng kasamaan. Tama po guys yung narinig niyo. Galit na galit ako guys sa napanood ko. Grabe. Grabe guys yung reaction ko about doon sa nagrally guys doon sa Maynila. Okay lang guys, nagpumayag na si Isko, si Mayor Isko, pumayag na siyang magrally kayo. Pero guys, hindi na maganda yung ginagawa ng kabataan. Na-influensyahan na sila pamanyan. So, tayo naman mga kabataan, siguro naman, nag-aral kayo, hindi naman siguro kayo bobo, na tulad ko, ako bobo ako, inaaminado ako dun guys. Pero sa nangyayari ngayon, Diyos ko Lord, kabataan, kaya nang magsunog ng truck ng mga pulis, motor ng pulis, kaya na nilang magsunog, kaya na nilang makipagsabayan sa mga kriminal, sa mga adik. Tama po si Isko Moreno. Sir Isko, saludo po ako sa inyo. Tama po yung ginagawa nyo kasi hindi na to biro eh. Kung hindi mo sila tuturuan ng leksyon yung mga kabataan na yan, ano pa kaya ang mangyayari sa susunod, di ba? Tama yung gagawin nyo, Sir Isko. Saludo ako sa inyo dyan. Higpitan nyo po ang Maynila. Hanggat may makikita kayong kabataan dyan, huwag kayong tutulog, mga kapulisan natin. Saludo din ako sa mga pulis kasi handa nilang ipaglaban yung Pilipinas, yung korupsyon ng Pilipinas. Hindi silang kalaban guys. Tama yung mga ibang mga viewers, ibang mga vlogger. Tama guys yung ginawa ng mga pulis. Kasi una sa lahat, hindi sila yung kalaban. Hindi sila dito yung nagnakaw. Mayroon mang pulis. Hindi lahat ng pulis. 'Di ba? So, ito lang yung guys masasabi ko sa mga kabataan. Bago kayo sumabak sa mga bad influence, isipin nyo muna yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo, yung tatay nyo na napakahirap sa inyo, pag-aralin kayo, turuan kayo ng tamang disiplina. Pero sa ginagawa nyo, binibigay nyo yung, paano ko yung mga pulis na yun? Halimbawa na lang, halimbawa na lang, guys. Yung mga pulis na pinagbabato nyo, ilagay natin yung nanay at tatay nyo doon sa lugar na yun. Anong mararamdaman nyo? Mag-isip-isip kayo mga bata. Kayo pa naman yung pag-asa ng bayan. Anong ginagawa nyo? Nagpapagamit kayo sa mga masasamang tao, sa mga magnanakaw ng pira natin, sa mga magnanakaw ng mga politiko na wala nang ginawa sa mundo, wala nang ginawa dito sa Pilipinas, kundi nakawin yung sarili natin pira, sarili natin pinaghirapan. Hindi na ako guys makapagpigil. Hindi na ako guys makapagpigil sa totoo lang. So, naiiyak ako guys sa nangyayari. Alam nyo guys, kasi siguro naiisip din ng mga bata, wala na silang pag-asa. Pero mga bata, marami pa kayong magagawa. Mag-aral kayong mabuti. Sundin nyo ang mga magulang nyo kasi kung nasa kulungan kayo, wala na kayong magagawa. Tama yung gagawin ni Isko Moreno kasi bata man o matanda, mahirap ka man o mayaman, dapat lang turuan ka ng leksyon. Dapat mabulok kayo sa kulungan. Pero inyo, stoplight, yung mga hotel, yung mga nagninegosyo doon, anong ginawa nyo? Pinagbabasag nyo? Anong kinalaman nila sa Anong kinalaman nila dyan sa galit nyo na wala, nagninegosyo din sila? Tapos susunugin nyo yung pinaghirapan nila?
Tapos ano, pag nahuli kayo, iiyak-iyak kayo. Tama nga sila, yung ibang viewers. Ay, hindi na guys, nakapagpigil talaga si Kalamon nyo. My God, thank you Lord talaga. Alam niyo guys, yung linggo na yon, dapat may lakad kami ng kaibigan ko. Dapat pupunta kami guys ng Luneta. Hindi kami matuloy kasi nga nagkagulo ang Luneta nung araw na yun. Nandoon sila Mime, lahat ng artista ng ABS, GMA, nagsama-sama guys doon sa Luneta, yung mga estudyante, yung mga teacher, mga empleyado ng gobyerno, iba't ibang klaseng empleyado ng mga nagninegosyo sa Pilipinas, guys, nandoon lahat sa Luneta. Grabe! My God! Sabi ko, wow! Thank you, Lord, talaga. Thank you talaga kay Lord dahil hindi kami natuloy ng kaibigan ko. Dahil kung natuloy kami, isa din kami doon. Siguro ako guys, di ako makapagpigil kung nandoon. Kaya ang ending, sa Ever kami pumunta ng kaibigan ko. Nagkita sila ng pinsan niya sa Ever. Thank you Lord talaga. Thank you God talaga. Nag-sign siya na wag ka nang tumuloy doon Kalamon kasi may masamang mangyayari doon sa Luneta. My God. Tapos ito pa guys, ang daming tao sa Mindiola, sa Maynila. Tapos dito guys sa may dito guys sa may Mama Mary, sa may Robinson, dyan sa may Cubao. Grabe. Kung napanood nyo guys yung mga share ko sa inyo, panoorin nyo guys lahat ng share ko sa inyo, doon nyo makikita. My God, ang grabe ang tao. Nagwawala talaga ang mga tao na saludo ako sa inyong lahat, mga Pilipino. Huwag na nga kayong mag-rally. Huwag na kayong manira ng gamit. Kasi yung gamit na sinira nyo, alam nyo ba kung bakit? Tama yung ibang viewers, tama yung ibang vlogger. Tama sila. Binayaran natin yun, tira natin yun, tira yun ng mga magulang natin na ninakaw nila. Tapos sinira nyo. Akala ko ba gusto nyong pabagsakin ng gobyerno? Anong ginawa nyo? Nanira kayo ng gamit. Wala namang kinalaman yun, yung stoplight, yung mga negosyo na sinira nyo, pinagbabasag nyo yung mga salamin doon, yung mga negosyo doon, pinagnanakaw nyo pa. Sino ngayon ang magnanakaw? Di ba kayo mga kabataan? Hindi yung pinaglalaban nyo yung gobyerno natin, kundi nai-influensyahan kayo ng mga politiko, kung sino man yung politiko na yan na nagbayad sa inyo. Mga buisit. Sorry talaga, Lord. Sabi nga ni Mime, saludo ako sa iyo, Mime, and lahat ng mga artista, saludo ako sa inyo, sa lahat ng mga taong ipinaglalaban ang gobyerno natin na ninanakawan tayo. Saludo ako sa inyong lahat. Pero guys, huwag natin sagarin yung galit natin. Kasi sa bandang huli tayo ang magsisisi. Magalit tayo sa mga magnanakaw, sa mga kurap, sa mga buaya sa gobyerno. Huwag kayong manira ng gamit. Yan ay galing sa pera natin. Galing yan sa mga magulang natin na ninakawan nila. Mapapayo ko sa mga kabataan, bago kayo magsumali sa mga rally na yan, mag-isip kayo. Tama si Sir Isko. Pag-isipan nyo 100%. Dapat alam yan ng mga magulang nyo ang ginagawa nyo. Kasi ang masisisi dyan, yung mga magulang nyo. Bakit? Sasabihin, tama yung sinabi ni Isko, tinuruan nyo ba ng mabuting asal yung anak nyo? Tinuruan nyo ba? Dinisiplina nyo ba yan mga anak nyo? Adik na yun. Mga adik siguro yung guys. Kasi nakikita nyo naman sa mask nila, tapos nagwawala sila. Nila yung galit ng mga tao sa magnanakaw sa gobyerno. Yan lang yung ganap ko ngayon. Naglabas din ako ng saloobin ko sa mga kabataan na to. Diyos ko, sana wag na tong maulit guys. Pwede tayong mag-rally, pwede tayong mag-marcha kung saan natin gusto, pero wag na wag tayong manira ng gamit ng gobyerno.
Lalo na yung pinasok na yata yung Malacanang ba yung guys? Grabe! Pinagbabasag nila yung loob. My God, kung napanood niyo yung share ko guys sa inyo, panoorin niyo guys yun. My God, pinagbabato yung ilaw sa loob, yung mga picture frame, yung mga cabinet, yung mga upuan na parang gold, ay grabe. Grabe, hindi ako makapaniwala mga kalamon. My God, ano na nangyari sa Pilipinas? OMG, mahal na presidente, ano na, gising, mamulat na tayong lahat. So, ayan lang guys, mag-iingat tayo lahat, kung saan man tayo pupunta, mag-ingat, talagaan natin yung mga sarili natin, kasi anumang oras, anumang panahon, anytime, anywhere, pwede tayong kunin ni Lord. Marami na sugatan sa rally, marami na saktan, mga pulis, mga tao na nanood lang siguro or sumama din sa rally. Ayun, yata yung guys, yung paa niya duguan dahil nabato yung bote. Thank you Lord talaga dahil kami natuloy doon sa Luneta. Ay, thank you Lord. Saludo po ako sa inyo. Napakatapang nyo, napakabilis nyong mag-aksyon ng Maynila. Thank you po talaga. Mag-iingat po kayo lagi. Mahuhuli din kayo kung sino man yung pinuno na yan. Mga buwisit kayo. Dumagdag pa kayo sa problema ng Pilipinas. Dumagdag pa kayo, nanira kayo. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. So, ayan guys. Maraming salamat and good morning. Thank you so much. Bye.